Peter 1, 7 to 9. Ang topic po ng pag-aaral natin yan is about the genuine faith. Nung pinabasa ko po itong 1 Peter na to, ang 1 Peter 1, verse 7, 8 to 9. Una Pedro po. Yan. Ang pumukaw po sa akin dito is the 7, 8, and 9. So pag-aaralan po natin dito is about the genuine faith. Bahala po kayo kung genuine faith o genuine faith. Pag sinabi po genuine faith, puro dalisay. Walang halo. Ibig sabihin, solido siya. The genuine faith. Ngayon ang tanong, kamusta ka? Kamusta yung ating mga pananampalataya? Pag dumaan ba tayo sa 1 Peter 1, 7, 8, and 9. Yan, buksan natin. So dapat itong ating pananampalataya ay hindi siya katulad ng isang baril na parang paltik yung teka-teka na tinatawag kapag pinutok mo hindi pumuputok. So dapat tayo, meron tayo solido, purong pananampalataya po na nanggagaling sa Panginoon. Mamaya po, pag-aaralan natin yung mga tatlong benepisyo nito, ano saan tayo itinutulak, yung genuine faith is lead to kasaan ba tayo dinadala. So dito, nung binabasa ko po ito, actually, nung binabasa ko ito, nung time na Saturday, umuulan, binigyan ako ng pagsubok ng Panginoon about it. Mamaya ko kwento ko sa inyo. So, basahin po natin yung 7. Sabi ito sa 7. Hello, Mike. Sa verse 7 po sabi, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Kristo. Pasensya na, hindi ko maintindihan yung sarili ko sulat. Sa verse 8, hindi nyo siya nakikita kailanman, ngunit siya ay inibig ninyo, hindi nyo pa rin siya nakita hanggang ngayon. Ngunit, sumasampalataya na kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan hindi kayang ilarawan sa salita. So, meron ng isang benepisyo o tinutulak tayo. Alam niyo na kung ano yun. Mamaya explain po sa inyo. And sa verse 9 po, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So, meron pong tatlo. Kung napansin niyo po, may tatlo pong itinutulak o dinadala tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, purihin po ang salita ng Panginoon. Sige, pag-pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa gabi nito. Samahan mo kami, Ama, sa aming pag-aaral, Lord, ng salita, Panginoon. Naway maunawaan namin, Lord, ang bawat pag-aaral namin, Lord. Sa gabi nito, Lord, kayong mga sa aming kalagitnaan, Lord. Bigyan kami ng wisdom, Lord. Hindi lamang ako, Lord. Kundi yung bawat kapatirang Panginoon nandito, Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Amin po, Lord, na maintindihan, Lord, at na maipamuhay, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Itong aming bagong pag-aaral, Panginoon. Yes, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Sa pamagitan, Lord, ng aming pag-aaral, Lord, at pakikinig, Lord, ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon, Lord. In Jesus' name, Amen. Not every believer, sabi ang Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, o minsan tayong lahat, pagdating sa usaping pananampalataya, mapa-unbelievers man yan o hindi, pag sinabi mong pananampalataya, hindi nila pwedeng itanggi sa sarili nila na sila mayroong pananampalataya. Tama po ba? Lahat meron. Hindi pwedeng wala. Kasi pag tinanong mo sila, kamusta ang pananampalataya mo? Okay naman. Pero ang tanong, paano ito nagpa-function sa buhay mo? Paano ito namumolde sa buhay mo? Anong kaparaanan ba ang ginagawa mo para ito ay mamold sa buhay mo? Sa pamamagitan pa ng sariling talino lakas? Tayong mga Kristiyano, tinuruan tayo ng Panginoon para mamold ito sa pamamagitan po ng kanyang salita. At yung pag-aaral po ng kanyang salita. No? Sabi nito, ang pananampalataya po ng isang Kristiyano na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na genuine o yung puro dalisay na pananampalataya ay gumagaan sa isang pagsubok. Inalintulad niya po yung ating pananampalataya sa isang ginto. Na kung saan ang ginto, ang mga minero po pagka humuhukay po sila ng ginto, ginto na ba agad siya? So marami po siyang pinagdadaanan. Alam nila na gold siya eh. Pero meron siyang pinagdadaanan, dinadaan po siya sa apoy para maluto yung solido at maging dalisa ito para magdating sa merkado. Mas mataas nilang maibebenta. Pag usaping ginto, ang pumapasok sa isip ko agad si Ate Dayan. No, hindi man siya nagtatrabaho doon sa lutuan, pero alam niya na ang puro at hindi tunay na ginto.
So, ganun din po inalintulad dito sa 1 Peter, sa salita ng Panginoon. Ang pananampalataya po ng isang Kristiyano ay nahihilintulad po sa isang ginto na kung saan po dumadaan tayo sa apoy. So, ano po yung apoy na tinatawag dito? Ito po yung mga pagsubok, circumstances na bawat pinagdadaan. And I believe, no, sa bawat isa po sa inyo, up to now, kahit hanggang ngayon, marami kayong pinagdadaanan sa buhay. Yung iba rito, I think siguro may mga binabayaran pang mga kailangan tapusin. No? Pero saan kayo kumakapit? Doon pa sa sarili ng lakas? Di ba sa Panginoon, dahil tayo mga Kristiyano, so dapat ang lahat ng ating mga desisyon, maliit man yan o malaki, malaking pagsubok man yan o maliit, dapat sa Panginoon tayo lagi kakapit. At dito natin makikita yun. Sa salita po ng Panginoon, no? At hindi ko natatanungin kung ano-ano mga pagsubok na meron kayo kasi hindi tayo matatapos. No? Malamang meron kayo lang. Pero ano yung pumasok sa isip ninyo na isang matinding pagsubok at dagok na kung saan sinubok ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, meron kayong makakapag-forward dyan sa inyo? Oo, no, medyo ako, dalawa. 2018, 2019, almost 1 month na. Same time. Oo, wala ka. Pero ikaw, hindi ka independent. Ako talaga mag-isa lang. Na talagang lumakad. Tinulungan lang ako ng mga pinsa ko. Lahat ako naglakad noon, mga kapatid. So, at that time, talagang hindi na ako active sa church niya. Pero sabi ko, nananampalataya ko sa Panginoon na hindi niya ako. Pero by the grace of God, alam niyo mga kapatid, hindi tayo pinabayaan. Pero nga rin ba, diba? Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga binigay sa akin dito ng Panginoon na example. That's the reality po, totoo po. Yung panahon po ng pandemya. Yung panahon ng pandemya, maraming mga taong mga dumating sa punto na wala na silang ganang panghanap buhay. Kasi wala na no choice na sila. Sarado lahat ng tindahan. Groceries. Mga kapatid, hindi lang to rito sa Pilipinas, sa nationwide po. Diba? Nung nalaman natin na nagsara sa Wuhan, diba? Ang mga negosyo, nalugmok na. Bumagsak. Kayo ba, tuloy-tuloy trabaho niyo dyan? Wala rin. 2 months wala. Almost 2 months, no? Parang yung mga negosyante, yung mga mayayaman, parang hindi ata nila naramdaman yung no? Yung pagsubok na yun, no? Mas malaki ang depression. Oo, no? Pero ang talaga nakadama nito, mga tusok-tusok pa. Yun ang mga nagtitinda ng mga fishbowl, mga nangangalakal, nagpuputi, nagtitinda lang ng maliliit na paninda sa labas. Ang tanong, paano sila nabubuhay nung panahon na yun? Ano yung nararamdaman nila nung panahon na dumadaan tayo lahat sa pagsubok na yun? Wala exempted, ha? Lahat po. Diba, yung Francis Marcos, napapanood ko siya kasagsaga ng pandemya. Grabe, buto-butong truck yung pinagdadaan ng mga bigas at pinag-deliver niya sa mga tao ng mga ilan. Sabi ko, hindi niya ba nararamdaman yung pandemya? Napakayaman naman ng tao na to, no? Paano kaya yung pinakamaliit na tao? Paano kaya yung pananampalatayang ginagamit nila para makasurvive sila sa kanilang mga buhay? Nung time na naghahatid ako kay Ate Dea sa Manila, medyo lumuluwag na yung quarantine natin. Ang dami ko nakakita mga nakapaskil na ganito. Ang sabi ng gano'n, nangihingi po ng konting tulong kasi tumigil po yung pasada namin. Karamihan puro jeepney driver. Ngayon sinatawag si Siga. Papiso-piso lang, gano'n okay na no? Siga lang sabi niya kasi wala namang pandemya. No? Ang tanong dito mga kapatid, paano sila nakasurvive sa gano'n? At tayo? Paano tayo sinubok ng Panginoon sa gano'ng klaseng sitwasyon? Napakahirap, di ba? Lord, ito ba yung ito ba yung apoy na sinasabi mo? Isang example namin dyan ni Ate Dayan, last 2019, bago kami lumipat ng bahay, nag-usap kami, sabi ko ng gano'n. This is the time na kailangan na natin mag-take over ng bagong natin yun. Mag-move na tayo sa bagong tirahan kasi hindi na applicable yung tinitira namin. Kasi pagka bumaha, hindi na kami makapasok, malaki nang nawawala sa amin. 2019, wala pang pandemya, di ba? So nakausap ko yung kaibigan ng nanay ko, excuse me po, isang merong paupahan. Nagpa-reserve ako ng isang kwarto. Sabi niya, okay lang, Jess, reserve kita ng kwarto. So dumating po yung pandemya, pumutok. Kasi nagpa-reserve ako ng 2019, last October. Pumutok ang pandemya, 2020, March 15, 12 midnight, ang diniklara ng gobyerno at saka ng DOH na magkakaroon na ng lockdown to province to Manila.
So hindi pa siya nationwide na nagkakaroon ng lockdown kasi pinipili pa lang kung saan yung pinakamaraming epekto ng pandemya at that time. Pero yung Cavite, nung nakatira sa amin Cavite, doon talaga maglalakbo kasi province siya eh. Ang Bulacan niya, di rin pwede pumasok, di ba? Yung panahon na yun. Kaya ang ginawa, dapat katapusan pa sila lilipat. Nakalipat kami tuloy ng 17. Nakapagakot pa kami kasi medyo, ano pa yun eh. Medyo maluwag pa yung quarantine natin. Yes, kunin mo na yung bahay. Parang nag-iisip tuloy ako kung kukunin ko kasi kailangan ko ng pera, pandemya. Kailangan natin ng pera, mga kapatid. Anong panahon na yun. Pero, buo na yung desisyon namin ni Dayan na kami nga ay kailangan na namin talaga mapunta ko sa lugar na yun. At sabi ko, kaya-kaya ng doon. Hindi tayo pababayaan ng pwede. Sabi ko naman. Hanggang sa pumutok na yung pandemya, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Tuloy-tuloy kami nagbabayad ng ito. Hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pananampalataya na meron tayo mga kapatid, kahit kayo, I know, alam ko yan, na pinagdaanan nyo rin yung mga bagay na hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang doon sa pandemya na to, marami tayong mga kapatid na naapektuhan yan. Marami mga nawalang buhay dahil yan. Medyo masakit man sa kalooban natin para hindi natin kasi alam kung saan gagaling yung sakit na to. No? Patapurihin ng Panginoon. No? Sa mga kabila ng pinagdaraanan natin, sabi nga rito sa verse 7, ang pananampalataya natin ay dinadaan sa kapwa. Ganon tayo, dinaan ng Panginoon ng panahon ng pandemya. Kaya tanggapin niyo man o hindi lahat kayo dumang. Tama po ba? No? So, purihin po ang Panginoon doon. No? Sabi ito, ang lahat ng pananampalataya ng Diyos ay hindi nawawala. No? Let's talk about the genuine faith. No? Ito yung pagkakaroon ng isang bagay na kumikilala sa Panginoon. No? Sabi nga doon sa verse 7 kanina, pupurihin at dapakilain, pararangalan sa araw na mayayag si Kristo. No? Magaling sabihin na tayo may pananampalataya. No? Kamusta ang mga pananampalataya natin? Paano natin ito ginagamit? Mamay lang ito mga kapatid. Kaya to as prayer to the Lord na magkaroon tayo Lord ng genuine faith para halimbawang dumaan man tayo sa pagsubok, mas madali natin ito mga babagay. Baga doon tayo didepende sa Panginoon. Sabi sa verse 8, hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. So sino po yung binabanggit dito? Ang sinasabi ito ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? Never pa natin siya nakita. So number 1 po, ito po yung isang genuine faith to lead. Ano ba, saan ba tayo dinadala? Sabi dito, number 1, tandaan po natin genuine faith leads to a genuine love. Pagmamahal po, no? Sabi nga sa verse 6, di ba, hindi nyo siya nakikilala kay naman, di ba? Ngunit inibig nyo na siya. Ang Panginoon po tayo, minahal po tayo. Ang Panginoon po ay siyang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo natutong maibig sa Panginoon. So sa anong paraan ito, yung ating mga soul winning, itong Romans 5, namatay si Kristo para sa atin. John 3:16, ano sabi sa Justice for the soul of He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall have power to have eternal life. So napaka-misteryoso ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Bakit ko sinabing misteryoso? Biro mo, ang tindi ng ginawa ng tao po, almost 5,000 people pinakain ng Panginoon. Hindi natin alam, ang ibang tao doon ang magpapahuli sa kanya sa cross. Hanggang sa nakapahuli siya sa cross, anong sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po katindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya sabi sa verse 8 na ganun, di ba? Hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero iniibig natin siya. Ngayon ang tanong, iniibig ba natin ang Panginoon? O baka naman pagdating ng pagsubok, Lord, saan ka na? Baka ganun. So hindi dapat ganun mga kapatid. So ang number 1 po is genuine faith leads to a genuine love. Meron po siyang karugtong. Ibig sabihin yung pag-ibig natin sa Panginoon. No, kaya binabasa ko ito, ayos na mo. Meron palang nakapaloob dito, hindi lang pala pananampalataya. So sabi dito, sa 2 Corinthians 5:17, for we live by faith, not by sight. Hindi lang doon sa mga ating mga nakikita, kundi talaga doon sa ating pananampalataya sa Panginoon. So ang ating pananampalataya po ay hindi nakabase doon sa ating mga nakikita. Minsan yung pandemya na dumaan sa atin, parang pumasok sa isip ko, parang niloob ng Panginoon to no? Para tayong lahat ay matutong tumawa, magdasal, no? Manalangin sa Panginoon.
mag-aral ng kanyang salita. Yung pandemya, doon ako natutong magpuklat-puklat ng salita ng Panginoon. Nag-usap kami ng Pwede, doon ako tinulungan ng Panginoon bago. So meron din palang benepisyo yung pandemya sa atin. Tama po ba? Sinabi natin. Hindi natin alam kung ang Diyos talaga gumawa ng pandemya, but I think God's allowed it, no? Ginalaw to ng Panginoon. Para tayong lahat ay matuto, lumapit sa Panginoon. Magpakumbaba. Kasi ang tao ng panahon ng pandemya, pag pumutok ang pandemya, ang tao busy. Busy saan? Sa trabaho, pamilya, gadget, basketball, shopping, sayawan. Na wala rin ng oras, wala rin oras sa Panginoon. Kaya sabi siguro ng Panginoon, titikin ko nga yung mga pananampalataya din nyo. Kung hanggang saan kayo mamumulat, pag-aanin natin sa apoy ang inyong mga pananampalataya. Tignan natin kung gaano yung kadalisan. Ang sabi ng Panginoon, dinadaan tayo sa apoy para ang ating mga pananampalataya ay maging dalisan. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Hindi parang baril na parang teka-teka lang, nakapagkadumaan yung konting pagsubok. Ayoko na Lord, alis na ako. Hindi ako pinagsineman eh. Pogi naman ako. Diba? Nagtampo ka agad. Mga kapatid, hindi po yung nais ng Panginoon sa atin. Malaki man o maliit yung pagsubok. Ang nais ng Panginoon, kapit. Kapit ang tayo. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, kasama doon. Tinutulak na tayo para ang ating Panginoon ay lubos po natin mahalin sa panahon ng mga trials. Mahal ba natin ang Panginoon pag may mga problema ba natin may trials? O baka mahal natin ang Panginoon dahil pinagpapaalala kayo araw-araw. No? Sa hindi po mga kapatid. Kaya ang genuine faith po ay tinutulak po tayo doon sa genuine. So meron po tayo isang leads na tinutulak tayo. So tandaan po natin yan. No? Second po, sabi sa verse 8, dahil dito ay nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Ito po yung unang bahagi ng sa verse 8 po. No? Dito po sila po yung mga taong may genuine joy. Second po yun, genuine joy. So ano yung una kanina? Genuine faith, love, and thirdly is the joy. So merong kagalakan, ibig sabihin, pag may kagalakan, kung may pagsubok, dapat masaya ka rin. Balance eh. No, hindi tayo dapat mag-depress mga kapatid. Alala ko yung din ako. Nung nagkalaro ko ng basketball, teenager ako, sinitous Gia. Nag-champion kami sa may Macau. Yung coach namin, na-depress pa kami. Parang wala nang kasiyahan sa buhay. Nung kinuwento ko sa amin, matay na coach mo. Sa dami ng mga problema, dumaan. Parang hindi ata na walang nag-counsel, walang nag-encourage sa coach namin na ayun, laban. Ay, Diyos ang tutulong. Ay, Diyos naman kasi hindi naman pwedeng pumitik lang eh. Hoy, Manu, pagpapalain kita. Meron ka na kagad. Oo, Neman, pagpapalain kita. Meron ka na kagad. Kuya Dad, meron ka na kagad. Hindi po ganun ng Panginoon. Ang Panginoon po ay gumagamit po ng kaparaanan. Kakaiba po ang kaparaanan ng Panginoon. Ang Israel ba, nung panahon na ilalis sila sa Egypto, minagic sila? Pwede, di ba? Ilipat na lang sila doon sa promised land eh. Pwede eh. Di ba? Ang maganda kasi ng purpose, sino ginamit niya para mawala sila doon sa isang impyernong lugar. Di ba si Moises? Pero si Moises, bago siya tinawag doon, for almost, I think it's 40 years, tapos siya sa wilderness. Dumaan siya ng hirap. Sinubok din ng Panginoon yung pananampalataya niya. Katulad ng pananampalataya ni Abraham sa anak niya. Hindi ko na ikukwento sa inyo, alam niyo naman siguro, father of faith, si Abraham. Napatayin niya. Wag, merong isang lang. Nag-deliver sa yung Panginoon. Yun yung tinatawag talagang mga genuine faith. Matindi yung pananampalataya nila sa Panginoon. So, alam naman natin na hindi natin kayang i-implement na ito sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Ang hirap yun, gano'n. Aminado naman po tayo doon, diba? Pero ang nais po ng Panginoon, sa atin mga kapatid, is matutunan itong tinuturo natin. May implement din natin sa buhay natin. Isa pa pala, hindi ko pala na-share sa inyo yung habang ginagawa ko ng teaching mo sa atin. Umuulan. Ginagawa ko din. Nakalimutan ko, bumili pala ako ng cable ng gitara. It's not enough yung aking money sa gitara. May dumating yung parcel. May dumating akong parcel. Sir Justin, nandito na po sa list. Hintay mo ako kako, sige lang, saglit lang ako. Ano kaya ang list kami sa God? By two?
nakakaya sa tao. Alam ko na. Pakiusapan ko na bumalik bukas kasi wala talaga. Wala akong mahirap at pera bukas. Si Carlo nyo nang uwi nyo ni 7:38 pa ng gabi ng school. Eto, baba na ako. Inaanda ako na. Sabi ko sa topic ko, mamaya na kita tatapusin. Tatawag muna kita. Mamaya kumakatok sa pinto. Yung anak ko dumating. Oo, tabi ka pa. Hindi. Wala si sir eh. Ay, yung pambayad na. Hindi kinuha lahat. Kalahati yung sumero na. May provision na kagad agad. Tinat ko siya. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid ng Panginoon, nakita nyo, kapag ka tayo nakadepende sa pananampalataya natin sa Panginoon, nagagawin ng Panginoon. That's the truth po yun, totoo po yun. Ay, tanong mo kay Ate Bella, chat ako sa kanya kagad. Dumating, no? Pera. Eh, siya kagad, binibilangan pa ako. Sabi, Bella, balik ko kay mama ko mamaya. Atuwa ako sa Panginoon, alam mo, sakto-sakto, mga kapatid. Matapos. Kaya sabi ko kanina kay Kuya Gab, pagkatapos mo ako naman masisya. Ito yun, hindi ko na makakalimutan. So, purihin po natin yung Panginoon ko na napakabuti ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pinababayan. Alam ng Panginoon yung ating mga Panginoon. I don't know kung resident siya. Pero kasi nakatipindi ako sa topic. Dati, gumagawa ako ng topic. Purihin ng Panginoon yun. Ano ba? Ito, malapit na tayo mga kapatid. Meron pang dalawa na. Pero saglit lang to. Mabilis lang naman ito. Sabi ng gano'n, sa genuine joy na po tayo, no? Yung mga may genuine joy po, ito yung mga taong tinatawag na inexplainable and expressible. Ibig sabihin, hindi maipaliwanag at hindi masabi na meron ka na hindi maiilang tulad sa isang ordinaryong hindi Kristiyano na kapag ka nagkaroon ng kasiyahan, bukas nga na. Wala na tayong mga Kristiyano, kahit wala na, praise the Lord. Thank you Lord, salamat. Kahit na, no? Inunayos ng Panginoon. Makita sa atin yun na hindi maipaliwanag, hindi masabing kasiyahan na meron po tayo mga kapatid. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Sige, ano na natin. Medyo bilisan na natin. So kanina po, meron po tayong love, faith, love, joy. At ito yung muli sa ilang minutes ba? Sige lang, kuya. Take your time. Mabilis lang to 20 to 30 minutes siguro. So sabi dito, Sige lang, kuya Romy. 30 ito. Last. 30. Kasi itong ginawa ko po is for Bible study lang po talaga to. Short exhortation. Sa, sakto-sakto to sa Bible study. Turo ko sa inyo. Hindi po ako hindi pa ako mabilis talaga magturo. Kaso na-expose lang talaga ako pagdating sa labas. Katulad nga kanina, di ba, pagpasok namin kanina, may nangihingi ako. Sabi ni Ate Dea, meron ka bang meron? Bigyan natin. Huwag mo muna bigyan. Huwag natin palampasin itong araw tayo, hindi natin papapatanggap yung taong gano'n. Hindi po sa labas kanina. At accept, pumunod po siya sa panalangin. So dito pangalan mo tumanggap po siya. Brad, gusto mo munang umatin bago ka umuwi? Meron kaming gawa. Hindi pa ako kasi ako ng pagkain namin ng lola ko. Kainin din naman after. Ayaw niya. Kailangan ko pa talaga mangingi kasi pagkain namin ng lola ko. I don't know kung totoo hindi. Baka importante ito kapag nakapag-share tayo ng isa. Yun ang pinaka-isa sa mga pinakamagandang nangyari sa ating Panginoon. Kaya medyo parang ganito ako magsalita sa inyo, hindi ako masyado natita sa kanya. Kasi parang na-expose ako sa labas kahit pag nag-share ako maraming mga epal. Ito yun, salita ng Diyos yun, may mga may epal eh. Okay lang ba? May mga pilosopo. Sa thirdly po, last 9. Sabi lang ganon. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So ano na naman po yun? Sa ano naman tayo nililid ng Panginoon? Una, genuine faith, love, joy. Ngayon naman salvation. Tatlo. Yung paraan ng Panginoon sa kaligtasan sa tao ay kakaiba po, mga kapatid. Masyadong mahiwag. Kapag hindi po natin tinignan yung salita ng Panginoon,
pinamuhay sa ating buhay, hindi natin malalaman yung tunay na kaligtasan. Kaya tinatanong ko siya kanina, sineshare ako, kilala mo ba si Kristo? Ano si Kristo? Siya po yung namatay, yung tagapagligtas. Yun po yung alam niya. Tinanong ko po siya about sa soul winning natin. Pag namatay ka ba, 100% mapupunta ka sa langit? Ano ba sagot niya sa akin kanina? Hindi ko po alam. Hindi niya raw alam. Pero alam niya si Kristo ay Diyos. Meron ka bang Biblia? Labas siya, meron siyang Bible na kapal, ganyan. Baka bang pinitig na Eman yun, putol eh. Wow, sobrang lutong. Daan-daan traditional books po mga kapatid. Traditional books. Makapal, o din yun. Sabi ko, din ito ah. Binabasa mo ba ito? O... Pero dala-dala niya kuya ron, may naka-plastic. Dala niya oh. Meron ako. Oh, tingin na, sige ito. Sakto-sakto, buksan natin itong Romans 13. Maliligtas ka ba? Hindi ko po alam eh. Yung sagot niya. Alam niya si Kristo, kilala niya. Pero hindi niya alam kung paano siya maliligtas. Ano sabi doon? Hindi, walang taong nakarating sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Kapatid ka, tayo nagkasala. Kaya hindi mo masagot kung saan ka pupunta. Kaya hindi ito. Sa Romans 13, pinuksan ko po yung kanyang Bible, binasa ko po sa kanya. Para-para. At yung kasalanan na to, ito yung nagtutulak sa atin para tayo ay mapahamak. Yung hindi pananampalataya sa Panginoon. Pag hindi ka sigurado sa pananampalataya mo, ibig sabihin, pag hindi ka sigurado sa salvation mo, isa lang ibig sabihin mo. Hindi ka sigurado sa pananampalataya mo. Hindi mo tinanggap ng lubos si Kristo. Hindi mo siya lubos na kilala. Di ba? Kaya nga tayo meron parang bayang mag-iliw. It's all in. Lagi sa atin pinamumukha ni Kuya Jay, ha? Bilangit na natin ito. Ang pangako ng Panginoon. Gospel of the Lord. Kaya ano sa ang tawag dito ni ano eh. Ang tawag dito ni Paul, alam niyo kung anong tawag niya pag binasa ninyo yung Romans, Corinthians, transition ng Acts to Philemon. Anong tawag dito ni Pablo? The Gospel of God's Grace. Gospel of God's Grace. Grabe no? Yung awa lang ng Panginoon. Ang kaligtasan ng Panginoon, awa lang. So napakahiwaga ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Pero kung bubuksan mo, pag-aaralan mo ang Bible, isa lang pala ang gusto ng Panginoon. Paniwalaan mo, by faith. Sabi sa Ephesians, at saka sa Tito 3.5, di ba? Ano sabi sa Tito 3.5? Naligtas tayo by the grace of God, not by works. Di ba? Ephesians 2, Tito 9. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at awa ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Yun. So mga kapatid, itinutulak tayo ng ating pananampalataya patungo mo sa kaligtasan. So kung tinuturo mo sa atin ng Panginoon, puro genuine. Pag sinabing genuine, wala pong pag-aalinlangan. Hindi yung dumala ng konting pagsubok, ayaw mo lang natin. Nawala yung taong nag-invite sa'yo, hindi ka nakakapit. Kasi doon ako nakadepende sa kanya. Eh yung pwede naman po yun. Importante naman, nakarinig tayo sa salita ng Panginoon. Sana mai-implement natin yung mga salita ng Panginoon sa buhay natin. Mawala man tayo sa gawain. Hindi yung ina para tayo mag-stop. Alam tayo na ibang gawain. Just go. Basta tayo ng salita ng Panginoon. Malay natin, dito tayo nililig ng Panginoon sa salita niya. Dito ba lang siya? Dito, di ba? Na mga kapatid, alam nyo, habang binabasa ko po itong salita ng Panginoon, binalikan ko ni Pablo, wala na akong tayo. Isa lang po yung sinasabi ng Panginoon. Paniwalaan po natin yung ginawa ni Kristo. Kung ano yung tinapos niya sa krus, wala na pong iba. Yung po yung pananampalataya. Kaya yung topic natin ngayon is about the genuine faith. Maliwanag po sa inyo yung tinuro mo. Meron naman po kayo natutunan. Alam mo, napakabuti ng Panginoon sapagkat ang Panginoon marami sa ating tinuturo sa pamagitan ng kanyang salita. Ang kulang lang sa atin siguro is kailangan siguro natin mag-spend ng time. Magbigay tayo ng time para sa Panginoon. Katulad ng pandemya, di ba? Hindi na ang lahat para matunto tayong lumapit, manalig, manalangin sa Panginoon.
para maging wagas at dalisay yung ating pananampalataya sa Panginoon. So dapat meron tayong genuine faith. Ha? Hindi po teka-teka na parang pantik na baril. Na kapag dumaan yung baril, ayaw na. So dapat malaki yung malaki. Kuya, ang dami na. Ang dami yung ating. Ang dami para mag-ano na tayo. Diretso na natin doon sa communion.